ngayon na madami na tayong alam tungkol sa background ng Hungary, tsaka bago yung revolusyon sa since si Leos Buchani, siya yung parang pinakautak or siya yung nagbigay ng ideya para sa mga tao para makapagpagawa ng isang revolusyon. At si Leos Kossuth, na tatalakayin natin dito sa War of Independence, siya naman yung pinaka-pasimuno or pinaka-namuno para magkaroon ng galaw sa revolusyong ito. So, start na tayo. Yung panahon ng War March ay isang para siyang pag-usbong ng makabagong henerasyon para sa mga Hungarian na patriotic. Dahil dito, pumiling sila ng katayuan sa konstitusyon para sa Hungary sa loob ng monarchy. At si Leos Kossuth, katulad nga ng sabi ko, si Leos Kossuth ay kilala bilang isang abogado at editor sa Press Journal. Si Leos Kossuth, siya yung parang pinakanamuno sa kilusang ito na kalaunan ay ipinagbawal din ng gobyerno sa Vienna. At pagkatapos nun, nahalal si Kossuth or si Leos Kossuth sa Hungarian Diet sa First Purge noong 1847 at nagbigay ng isang revolutionaryong talumpati. At yung revolutionaryong talumpati na ito, dito niya hiniling na sana magkaroon ng determinasyon sa politika at sa isang monarkiya ng konstitusyon. Samantala, ang mga radikal na taga-suporta ni Kossuth ay nang-hijack sa Diet. At yung Diet, dapat yun talaga, original na pagtitipon ng mga Mahardika. Pero, binago nila ito bilang isang Hungarian. Binago nila, di ba? Tapos, parang tinanggihan ni Kossuth lahat ng kahilingan ng mga tao mas malawak sa kanilang paniniwala na ang Hungary ay mayroon lamang ng isang bansa. Alam niyo ba to? Hindi. Diba, sabi nga nila, tinanggihan ni Kossuth lahat ng kanilang paniniwala na ang Hungary ay mayroon lamang isang bansa at ito ang Magyars. At ang mga Croats, Slovak, Serbs at iba pa, nagsisimula pa lang kilalanin ang sarili nila ay tinanggihan din ng Hungarian Revolution. Kasi diba, yung Croats, Slovak, Serbs ay para silang isang unison. Pero pagkatapos nun, bumuklod sila at nag-establish ng kanilang sariling republic. Tapos, nung tinanggihan nila yun, syempre, mas lalo pang lumala yung sitwasyon ng ang hukbo ng mga Croatian sa pangunguna or pag-uutos ni Count Josip Jelačić. Kilala niyo ba? Okay lang yan. Kasi, tatalakayin niyo natin yan dito. Si Count Josip Jelačić, siya yung parang nag-utos na pasukin ng hukbo nila yung Southern Hungary. At dahil doon, mas lumala yung sitwasyon. Tapos, si Kossuth ay itinalaga na bilang regent o substitution kung saan pamumunuan muna niya yung kanilang bansa upang maging, para hindi siya masyadong magulo. Pamunuan yung kanilang bansa habang wala pa yung kanilang hari o reyna. Siya rin ay nag-apila para sa defense of the fatherland. Pagkatapos nun, mahigit 170,000 na malalakas na hukbong nag-aalsa na kilala bilang convict o territorial army na sumulong sa Vienna upang magbigay tulong sa October Rebellion laban sa mga Habsburgs. Ang mga tauhan ni Jelačić na pumasok sa Austria ay bumalik patungo sa unit ng Hungarian sa Kossuth malapit sa Vienna. At si Franz Joseph na kasalukuyang hari ng Hungary noong panahon yun ay tinanggal bilang hari ng Hungary. Tapos, ang hukbo ng convict o mas kilala natin bilang territorial army ay nakaranas ng ilang maagang tagumpay. Ngunit pagkatapos nun, ang Hungary nga, syempre, gulo dito, gulo doon, masyadong magulo. So, diba? Kasi, magulo talaga. So, inisip ng mga kinilala ng mga Magyars o yung mga tao
sa Magyars, kinalala nila yung pag-aasang ito bilang War of Independence. Yun na yun, War of Independence. Pagkatapos nilang kilalanin ang pag-aasang ito bilang War of Independence, mas lalong tumaas yung tensyon. Oo, mas lalong tumaas yung tensyon sa lugar. Tapos, yung mga nag-aalsa, nagpatong sila ng malawakang pagbitay para sa mga lokal na ahente na naghimok ng otoridad ng Estado ng Hungary. Tapos, yung Hungarian War of Independence ay dumating or natapos, nagkonklusyon ang revolusyonaryong hukbo ay sumuko noong August 13, 1849 sa Villagos, malapit sa Ares. So, tungo na tayo dun sa pinaka-aftermath of the Hungarian Revolution since tapos na tayo sa Hungarian War of Independence. Ang hindi planadong pag-aalsa ng Hungary ay brutal na ibinagsak noong November 4, 1956 ng mga Soviet tanks at mga grupo nito. Si Imre Nagy, isa siyang dating premier at the same time, kasama din siya sa Communist Party pero pinatalsik siya mula sa Communist Party. Siya rin ay napili bilang bagong premier. Si Nagy ay namatay noong 1949. Okay. So, diba, sa panahon or sa aftermath ng revolution, nag-aalsa na diba yung mga tao, nagkakagulo na rin. Tapos, si Janos Kadar na isang dating katrabaho ni Nagy at ang kanyang nalalapit na kalala ay palihim na inilipad mula sa Moscow patungong isang lungsod na 60 miles sa timog silangan ng Cabecera kung saan siya ay naghahanda na kumuha ng kapangyarihan sa suporta ng Moscow at halos 200,000 na karagdagang mga Hungarian ang nakatakas bilang mga refugee. So, pag sinabi natin refugee, yun yung diba, wala silang permanent lugar or matitirahan. Kaya, at tinatayang 2,500 na katao rin ang namatay. Tapos, maraming tao sa kanluran ang nabigla sa pagkilos ng Soviet. Yung pagkilos nito kasi parang sinakop nila or nag-revolution din sila dahil nga diba nag-aalsa na. Tapos, yung United States na inaasahan nilang tumulong sa kanila, parang walang ginawa. Ang ginawa lang nila ay magbigay ng pagpapahayag sa publiko ng kanilang pakikiramay. Siyempre, ano nga bang magagawa ng pakikiramay lang, diba? Inaasahan nga nila kayo pero wala kayong ginawa. At Bali naging tahimik na ang paggalaw ng United States kung saan yung pakikiramay nila ay parang naging nawala ng silbi dahil ano namang mabibigay na tulong ng pagkikipakikiramay sa kalagayan ng mga nagpo-protesta. tama. Tapos, dahil yun nga, di ba nga, yun lang talaga yung ginawa nila. Parang wala talaga silang pake, di ba? Tapos, kasi gagawin nila yun habang inaaralan na yung bansa ng mga tangke ng Soviet. Tapos nagkakagulo na rin sila, di ba? So, parang sobrang tahimik lang talaga nila. Oo, wala talagang pake. Hinayaan nila ng hinayaan. Talaga ng hinayaan. So, ano nga ba yung pinaka importanteng parte ng podcast na ito? Ano ba talaga dapat yung goal natin dito? So, yung goal natin dito is yung mapakita natin or mapapresenta yung nangyari sa Hungary. Since ngayon, parang irrelevant na yung bansa nila and walang may pake sa nangyari noon tungkol sa kanila. So, ayun. So, oo, di ba? Masyado na rin kasi natin nakakalimutan. Hindi na natin masyadong alam or alala yung mga nangyari ng panahon yun. Masyado na tayong focus sa kasalukuyan na unti-unti nang nababakuran ng kasalukuyan, mga nangyayari sa kasalukuyan ng mga nakaraan. Kaya, ito ang nagiging silbi para mabigyang buhay ang mga nangyari nung nakaraan at mas mapawala sa lahat. Basta malawak. Para sa lahat. Yes, oo. Ang
words that they are put for thought is only the repeated petition can be answered by the persistent bruises just to stop their oppression. So, this oppression. Sorry. So, yeah. So, yun. Muli, maraming salamat sa inyong pakikiisa at panonood sa aming podcast o episode na ito. Muli, kami ang Erin Pereños. At ito ang History with Erin.